Yo, what's up guys? Kamusta kayo? Ngayon ay magpapalit tayo ng LCD ng ito yung Realme C21Y. At yung proseso na to guys is mag-workout din sa Realme C25Y. Pareho lang sila ng LCD, so cross-compatible yan. Ito guys, makikita nyo ang papalit natin ay original LCD from Longsheng. Yan yung aking supplier directly from China yan. At ngayon bago na yung kanilang box, gawa pa sa kahoy, kaya safe na safe talaga. Ang sarap itabi nung pinaka-packaging nila. Ang galing. Talagang high quality yung mga pyesa ng store na to guys. So kung bibili kayo nandiyan sa link sa description, pakibasa na lang at yan na kayo mag-order. Nabuksan ko na to guys, kaya ngayon ay tatanggalin na natin yung battery. Hindi ko na napakita sa inyo yung pag-disassemble nito dahil nag-test ako nakaraan na disassemble ko na siya. Ngayon guys is tinanggal ko na yung flex ng LCD, pinainitan ko na gamit itong ordinary heat tool natin. At pwede ko na ngayon bakbakin itong LCD gamit itong metal pry tool ko. So sa mga tools na ginagamit natin, tatry ko ilagay sa description. Importante guys, pag maglilipat kayo ng LCD, ay tanggalin ninyo yung pinaka speaker grill niya dun sa earpiece. Maraming mga bagong technician ang nakakalimot nito, kaya pumapangit tuloy yung itsura ng bagong LCD kasi nagiging butas na yung earpiece niya. Ang danger doon, tubig at saka alikabok. Kaya madaling lumabo yung camera dahil wala na yung pinaka-cover. Dito guys, makikita nyo naglalagay ako ng alcohol. Ito yung alcohol guys na pwede nyo gamitin yung isopropyl na 75%. Pero yung gamit ko na to is pure alcohol talaga to. Wala siyang amoy at mabisa siya pang palambot ng mga adhesive. So pag wala kayong pure alcohol, pwede kayong gumamit ng isopropyl na 75%. Kita nyo guys, binabrush ko yung mga dumi dun banda sa may camera niya, sa front camera. Dahil marami talagang mga dumi dyan, mga alikabok. And make sure guys na malinis yung frame. Yung mga old adhesive ay natanggal natin. Dahil pag hindi natin natanggal yun, hindi didikit ng maayos yung ating bagong LCD ilalagay. So take your time. Dito mabilis lang dahil puro cut na to, pero matagal din yung paglilinis niyan dahil gusto ko talaga malinis yung frame. And then next is ipe-prepare na natin yung original LCD na nabili natin o nakuha natin sa ating supplier. And first tinatanggal ko yung pinaka warranty niya, warranty sticker niya dito, kasi pag hindi mo tanggalin yan may ipit yan, mas mahirapan ka na tanggalin. And then meron niyang sticker dito sa front camera niya. Yung iba nakakalimutan to, kaya malabo yung camera. Tanggalin nyo muna yung mga cover na yun. Tapos yung sticker na nag-hold ng flex. Mayroon din niyang sticker dito sa kanyang pinaka-flex. Marami rin ang hindi nagtatanggal nito. Guys, tanggalin nyo yan at make sure na ilapat ninyo yung flex yan sa mismong LCD niya. Yan sa likod ng LCD dahil protection po yan at talagang part yan ng assembly para hindi gumagalaw yung flex pag in-install natin sa phone. And then ngayon maglalagay na ako ng adhesive dito guys. Hindi pala, ibabalik ko muna pala itong speaker grill natin dito sa kanyang earpiece. So naglagay ako ng transparent B7000 glue. And make sure guys, after nyo gamitin yung glue, tinatakpan nyo ulit mahigpit para magamit nyo ulit sa susunod. Para hindi magastos. Mahal din kasi yung glue na yan. And then guys, pwede mo nang ilagay itong speaker grill niya. Yan, dito sa earpiece niya. Yan, so ngayon, maglalagay na tayo ng T7000, kulay black na glue to, na ilalagay natin sa frame nitong ating Realme C21Y. Yan, makikita nyo guys, medyo naka-fast forward yan, pero yan, medyo matagal din. And take note nga pala guys, may part dito sa LCD na dapat iwasan yung lagyan ng glue, yung butas na yan, kasi yan yung proximity sensor. Marami ding mga bagong tech ang nagkakamali dyan. Nalalagyan nila yan ng adhesive. Kaya ang nangyayari, pag may tumatawag, kusang namamatay yung phone. Kahit hindi pa to nakalapat sa tenga nung may-ari. Kasi nga, natakpan na yung proximity sensor. So, importante malinis yun at walang glue. Iwasan nyo na lang maglagay ng glue doon. Ngayon, nilapat ko na yung LCD. Dahil nga original to, madali siyang ilapat, sukat na sukat. Ngayon, naglalagay na ako ng rubber band. Yan. Bakit rubber band? Kasi yung rubber band madali tanggalin kumpara sa scotch tape. Yung iba kasi scotch tape. Ginagawa ko din yung pag pinapauwi ko yung unit. Pero since magtatagal naman yung unit dito, yan, rubber band na lang ginagawa ko. After 5 minutes, tatanggalin ko na ulit yan. 5 to 10 minutes. Dahil lilinisin ko yung mga sobrang adhesive na nag-leak o lumabas yan sa frame niya para malinis siya tignan.
So pagkatapos ko tanggalin yung maduming mga sobra-sobrang adhesive, i-reassemble ko na yung phone. Babalik ko na yung motherboard niya. Pagkatapos niya ibalik yung motherboard, lagyan na natin yung mga flex. Una muna yung LCD, tapos yung kanyang subboard, flex, and then itong kanyang antenna. Tapos ilalagay natin later on yung battery. So yung antenna, wag yung kakalimutan dahil yung antenna ay responsible yan sa signal reception ng ating mga smartphone. So ito yung battery niya, okay na okay pa naman, ibabalik natin ngayon. At yan, testingin na natin after natin ilagay yung battery. So ngayon guys, nag-charge naman siya, bumukas na siya, and working naman yung unit niya. Napan some checking, okay na siya, pwede na siyang i-release ngayon sa ating client. Kaya gagawin ko, babalik ko na lahat, kompleto, mga screws, walang labis, walang kulang yan, mga kateki. Kaya tayo gumawa, malinis, kompleto, kung paano natin binaklas. At ngayon guys, itetest uli natin, and then after that, sasara ko na yung back cover niya. Syempre, lilinisin muna natin yung mga tirang alikubok para malinis na malinis. And then, meron na rin tong pa-free. Meron na tayong palibreng tempered glass dito. Yan, kaya hindi na bibili o magpapakabit pa sa palengke yung may-ari nito dahil yan, may libre na siyang tempered glass. Hindi yan kasama sa binayaran niya pero libre na yan syempre. Diba? Pero hindi laging meron, no? Depende lang din yun sa unit. Okay, so nailagay na natin tempered glass. At ngayon, pwede na natin itong i-release sa client. So ganito lang magpalit ng LCD ng Realme C21Y. Kung may mga ganito kayong unit at gusto nyo subukan magpalit, huwag kayong matakot. Try nyo na, gawin yung guide to. At kung may mga tanong kayo, comment down below. At sa mga gusto naman magpagawa, located nga pala ako. Ngayon home base ako guys sa Malolos, Bulacan. At mag-PM lang kayo sa aking Facebook page sa iba pang info. Thank you, God bless.